Hallelujah. Oh, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa umagang ito, Lord God, na pinagkalooban mo pa kami ng panahon, O Lord, na ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan, na may pagkaloob pa po namin ang aming mga buhay bilang isang banal, Panginoon, na handog para sa iyo, Lord God. Salamat, O Diyos, hallelujah, sa patuloy mo na pakikitungo sa amin. Salamat, O Diyos, sa kaligtasan na pinagkakaloob mo sa amin tuwi-tuwi na, Lord God. Salamat sa pag-iwas mo sa amin sa mga kapinsalahan na dulot ng kaaway, Lord God. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito minsan pa, Lord God, buksan mo po sa amin, Panginoong, pangunawa ang salita na nahayag sa panahon na kinabibilangan po namin upang, Lord God, kami po ay magkaroon ng kaginhawaan sa aming mga kaluluwa. O Diyos, nais po namin, Panginoon, makilala ka pa higit sa dati, Panginoon. Dahil ito lamang po ang paraan upang kami makabalik kung saan po kami dati galing. Kami po ay galing sa iyo at ibinabalik mo lamang kami, Panginoon. At sa pamagitan lamang ng salita, Panginoon, kami po, O Diyos, ay mapaparoon sa iyong kinaroroonan. Lord God, kami ay mga we're attributes, Lord God, of you. Lord God, we are in your mind before the foundation of the world, Lord God. Kaya hayaan mo, Panginoon, hallelujah, na sa pamagitan ng salita na iniwanan ni Adan at Eva, hayaan mo, O Diyos, na ito po, Panginoon, ang siyang magdadala sa amin sa kaluwalhatian. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa lahat ng mga narito sa umagang ito. Pinahintulutan mo, Panginoon, na umabot dito ang kanilang mga apak, Lord God, upang minsan pang matunghayan ang iyong salita. Huwag mo po silang biguin, Panginoon, sa umagang ito. Huwag mo po kaming biguin sa umagang ito, Lord God. Magbuhos ka po ng pagpapala, Lord God, na wala po kaming mapaglagyan at ito po'y magbibigay ng sigla, pananampalataya, tikas ng aming kaluluwa, katatagan ng aming pananampalataya. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samad dalangin, lahat ng banal muli magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! At ang ating text, mga kapatid, ay kukunin po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6 hanggang 7, mga kapatid. Sa pagpapatuloy po, unfortunately, meron pa po tayong isa pang session dito sa, ito yung last session natin sa science, mga kapatid, fourth dimension. Probably we'll go to intermediate state na, mga kapatid, next week. Praise God. 2 Corinthians chapter 4 verse 6 and 7. Pinapakita po dito, mga kapatid, kung paano tumatagos ang liwanag sa makapal na ulap ng pagkabulaktot, mga kapatid, ng salita ng Diyos na inihahay ng kaaway sa atin tuwi na, at ipinapakita kung paano nakipag-ugnayan sa atin ang ating tsopanya, mga kapatid, our tsopany, sa pamagitan, mga kapatid, ng liwanag na pinadala ng Diyos sa atin. So let's get this over. Pagkatapos po nito, pupunta na tayo sa intermediate state, mga kapatid, ng ating sinusundan na aral, ang 7 dimension, mga kapatid. And please pray, mga kapatid, kay Pastor Christian Balito, mga kapatid. Kasi nakapanayam ko nung nakaraang Biyernes, we have a good fellowship. Kaming dalawa, at di namin namalayan, umabot na pala sa 3 oras yung aming pag-uusap. Hindi po siya end-time believer, siya po isang evangelical. At first time pong nakausap ang isang pastor sa denomination, mga kapatid, hindi po kami nagbangayan. Sabi nga ng misis ko, nagtatawanan kayo all the way. So, magandang espiritu niya. Probably, nagandaan din sa espiritu ko. We're seeking the same thing. We have already the truth. Pero challenge niya, mga kapatid, yung ating pananampalataya. That's a good thing. Pero ang pag-challenge niya ay patanong lahat. Kaya hindi nakakainis. Kasi meron yung gusto ipakita na magaling agad, kaya kung minsan na-offend ka. Pero siya patanong lahat hanggang sa matapos po kami. Sa may bandang dulo na, medyo umatake. Siguro dahil matatapos na yung time namin. Pero yung atake niya, moderate pa rin. Hindi kami naghiwalay na hindi maganda. Actually, pinakilala ko pa siya sa aking misis at
Nung binigay ko yung channel natin, nag-subscribe agad mga kapatid. Nag-subscribe agad siya. So, dalawa lang doon ang nag-a-appear ang subscription niya. The rest, mga kapatid, ay hindi. Si Brother Rolly, yung isa, at siya, yung isa. They identify themselves, mga kapatid. Kaya gusto nyong mag-appear, ma-identify kayo. Alam ko, nag-subscribe kayo. Pero hindi po lumalabas yung identification nito. Si Brother Rolly lang ang lumabas. So, kung gusto nyo ma-identify sa inyong pastor, salamat. Kung hindi, unawaan ko kayo, mga kapatid. Ewan ko kung bakit si Brother Rolly lang. Nagtataka. Anong, dapat mag-login ka para mag-appear. Okay, praise God. Hallelujah. Siya kasi pag subscribe niya, nag-appear agad siya. Saka si Brother Rolly rin nag-appear. Kayo dalawa lang. Ito na kung bakit. Mga kapatid. Okay, basahin natin ang ating teksto sa umagang ito. There, 2 Corinthians chapter 4, verse 6 and 7. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shine in our hearts, to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have His treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Panginoon, minsan pa kami ay dumudulog sa iyo, Lord God. Umaasa sa umagang ito na minsan pang bibigyan mo kami ng makalangit na mana. Makakain po ang aming mga kaluluwa. At nawa, Lord God, sa pamagitan po ng mga pangangaral na ganito, nawa, Lord God, ay makaabot pa po kami ng iba pang mga kaluluwa. At nawa maging kapakinabang ito kay Pastor Christian. Bali ito, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming sama dalangin, lahat ng banal. Muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kung nag-a-appear yung mukha niya, mga kapatid, doon sa yung subscriber doon sa YouTube nyo, kamukha siya ni Brother Joel ng bata. Nung bata pa. Kasi ano siya, yung kanyang posting sa YouTube 11 years ago, sa bata pa siya. Galing siya sa mula, tulad ni Brother Joel din, mula sa pagkabata, nilakyan niya na yung dawain. So, siya taga Ateneo, mga kapatid. Hindi rin siya nag-aral ng teologo. Nakatulad ko, sabi ko, magkaaway pa pala tayo. Dahil dati, magkaaway mga kapatid ang Letran sa Ateneo. Mukha siyang matanda dahil kaparehas ko, medyo tinutubuan pa lang ng buhok. Mabuti siya, medyo mahaba na yung buhok niya. Pero 26 years old pa lang siya. Kaya kung titignan mo, parang mas matanda din Brother Gigi. Di ba? Brother Gigi, katabi mo eh. So, purihin ang Panginoon. Na-mature siguro sa sobrang problema sa gawain. There's pastor siya. Inaubos yung buhok din niya katulad ko. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Pero ang ganda ng espiritu siya. Palangiti siya. Yung misis ko nga, sabi niya, tawa kayo ng tawa. Mag-umpisa, mula umpisa hanggang sa matapos kayo, sabi niya. So, it's a good fellowship yung nangyari, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Now, nandun na tayo sa culmination ng fourth dimension. So, it's a sort of review na lang itong gagawin natin, mga kapatid, to give emphasis na lang. So, nakita natin dito sa ating pagtalakay na merong 7 dimension, but I will speak only of the 4 dimension this morning. Yung unang tatlo, yun yung physical world, mga kapatid. It's a dimension, mga kapatid, na tumutukoy sa physical world natin. Nandyan yung light, yung unang dimension, mga kapatid. Yung pangalawang dimension ay time. Yung pangatlong dimension ay matter. At yung pang-apat na dimension, mga kapatid, na tinatalakay natin ng ilang linggo na, ay ang science. Yung dimension na physical world, mga kapatid, ay ginagamit ito ni Satanas para, mga kapatid, ikondisyon ang ating isip, ang ating puso, mga kapatid, o yung isip at puso ng kanyang madadaya, mga kapatid, para sa mas malalim na manipulasyon sa 4th dimension. Nasusundan po natin. So dito lahat physical. Ginagamit yung mata, yung paningin, ginagamit yung pangamoy, yung pandinig, mga kapatid, yung pandama, sense of touch, mga kapatid, sense of taste. Lahat yan ay ginagamit ng diablo, mga kapatid, para maikondisyon yung isip at puso ng tao. Kasi pagdating doon sa 5th dimension, mga kapatid, lalaktawan na ito. Itong katawan, yung senses natin, yung human senses natin, mga kapatid, lalaktawan na yan. Kasi ang galaw na dito, mga kapatid, ang galawan na dito ay waves. Si spiritual na alon na ang galawan dito.
So sasakay mga kapatid yung impluensya doon sa spiritual waves at dedirekta na ito doon sa mga spiritual na pandama naman natin na ito ay imagination, reasoning, affection, memory mga kapatid at conscience. So diyan na siya sasakay para siyang antena, yung 5 senses na yon ay parang mga antena mga kapatid. Pag pinick up dito mga kapatid, direkta na agad doon sa ating isip at maglalaban na dyan. Kung ano yung meron ka, pondo mo, na salita ng Diyos, yun ang maglalaban doon sa isip mo. Kung kulang ka ng pondo ng salita ng Diyos, dahil hindi ka nakikinig ng pangangaral o hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, matatalo agad, antimano, yung isip mo, yung kalalagayan mo na mananampalataya, umangkin na mananampalataya, at kikilos ka agad ayon sa nais ng kaaway. So yun mga kapatid ang tinatawag ni Brother Branham na greatest battle ever fought. Doon nangyayari sa ating isipan mga kapatid. So for a review, makikita natin, sabi ng doon sa first dimension, na it is light. God created, or should I say, made it appear, the light, mga kapatid. Sa Genesis chapter 1 verse 3, when God said, let there be light. So there's already light, but God made it appear. At alam natin, hindi yon natural na light, because this will coincide, mga kapatid, doon sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. Yung light na pinapir doon mga kapatid is the Logos. At alam din ito ni Pastor Christian. Salamat sa Panginoon, hindi na tayo nahirapan ng paliwanag. Logos mga kapatid, it is the Word mga kapatid, it is the Theophany. The Theophany is a word base mga kapatid, and it will only respond to the Word of God. Na-create ito by the spoken word. Nung nagsalita ang Diyos, let there be light, nag-appear mga kapatid, yung Logos. And the Logos is part of God that came out from God mga kapatid, and God dwelt in that Logos. Pero kung titingnan natin sa John chapter 1 verse 9 mga kapatid, sinasabi ni Juan na ito yung totoong liwanag. The light which is the Logos that was first made to appear mga kapatid in Genesis chapter 1 verse 3, ito mga kapatid ang totoong liwanag. Jesus Christ is the true light. Other than this, all lights are false lights. Susundan natin mga kapatid. Bukod kay Jesus, mga kapatid, na liwanag, totoong liwanag, lahat ng liwanag ay hindi totoong liwanag o baluktot na liwanag. But Christ is not just a light. He is also the Word. Kaya dito makikita po natin mga kapatid na pagbaluktot yung salita ng Diyos, pag ito hindi nakalinya sa puro at dalisay na salita ng Diyos, then this is a false word. Ito ay hindi totoong salita, it is a false word mga kapatid, it is a false light. Hindi ito totoong liwanag. Nasusundan po natin. At ang liwanag ay palaging humihiwalay sa kadiliman. Hindi pwedeng mag-co-inhabit, mga kapatid, ang liwanag at ang kadiliman. So yung liwanag na ito ay pwedeng gamitin ng kaaway, mga kapatid, in the physical world. Alam nyo yung blue light, yun yung light na lumalabas sa cellphone ninyo. Diba? Alam nyo yan? It's not white at all. It's blue. LED is a blue light, but we see it as white. But that's a blue light. Sabi ni Jim. It's a blue light. You see it white, but it's a blue light actually. LED, the light in your screen, mga kapatid, blue light yan. And blue light, mga kapatid, can disrupt sleep. And blue light emits radiation. So dito nakikita natin, mga kapatid, the false light could give you problem in your health, mga kapatid. So pwedeng pag na-disrupt ang tulog mo, mga kapatid, ikaw ay magkakasakit. Pag ikaw ay nagkasakit, mga kapatid, sickness is symptoms, mga kapatid, of death. Palatandaan ng kamatayan ang sakit. Pag may sakit ka, ibig sabihin, pwede kang mamatay. Nasusundan po natin, mga kapatid, kay simptomas, mga kapatid, ang sakit ng kamatayan. At hindi lang yan, nag-iwit to ng radiation, so lalong pinapaikli niya yung buhay mo. Because radiation, mga kapatid, could cause cancer. Hindi lang yan, yung light din ng sun. Mga kapatid, that's a natural light. Mga kapatid, pag overexposed ka sa light ng sun, sun rays, mga kapatid, pwede ka rin magka-cancer skin. So dito nakikita natin, pwedeng gamitin ng kaaway yung light para magkasakit ka. Pwede rin gamitin yung light as a screen projector, mga kapatid. Nakikita natin sa ating mga screen para magpalabas ng mga malalaswang bagay at ikaw ay anyayahan na gumawa ng kalaswaan. Para magpantasya ka doon sa isip mo. At yung pantasya mo ay sa katuparan mo. Nasusundan po natin, mga kapatid. All that in the physical world. So, sino ang ating dapat tignan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siyang salita ng Diyos, siyang ating babalikan, siyang ating tanggulan, siya, mga kapatid, ang ating shield, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na ito, pananggalang,
sa lahat ng mga bagay na gawa ng kaaway at hindi po humihinto ang kaaway. Kaya ang description sa akin parang leon. Ang description sa kanya mga kapatid ay parang leon na umaatungal na naghahanap ng kanyang masisila. Naghahanap siya palagi ng masisila niya. Makakapture niya. So yung light na pinapalabas, na baluktot ni Satanas is to capture your attention. Na sana wag makapture yung attention nyo to drive you away from the true light, which is the Word of God, Jesus Christ. Kung babad na babad ka doon sa light, doon sa screen mo, nawawala yung attention mo kay Jesus. Kaysa si Jesus, mga kapatid, ang sinasamba mo, sumasamba ka doon sa altar, see? He's catching your attention. He's getting your attention through those screen, through those light. Light. Mga kapatid, there will be no pictures without light. Tandaan po natin yan. So, anong pananggalang natin? Ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang magsasabi sa atin, paano tayo magre-react doon sa mga bagay na pinapakita ni Satanas sa atin. If you don't have anything in you, wala kang pananggalang. Hindi mo masasangga, mga kapatid, yung atake ng kaaway. Yun lamang ang pananggalang mo. Amen. Hindi lamang ito pananggalang, but it will convict you. The Word of God will convict you, mga kapatid, to respond against the wiles of the enemies, mga kapatid. Kung hindi ka, mga kapatid, makukonvict ng salita ng Diyos, bali, wala rin. Parang pumasok lang dito at lumabas lang dito. Dapat pag pumasok dito, mahuhulog dito. Amen. Dahil pag nahulog dito, ito yung sinapupunan, mga kapatid, ng binhi, mabubuntis. At pag nabuntis ito, ang iluluwal mo ay si Kristo. Magiging kamukha mo si Kristo na nasusundan natin, mga kapatid. Pero kung hindi mahulog dito, you will not be impregnated by the Word of God. Hindi ka mabubuntis ng salita ng Diyos at walang mabubuhay sa iyo. Kailangan mabuhay si Kristo sa iyo, mga kapatid. So, iyon ang nangyayari doon sa light, first dimension. So, second dimension is matter, mga kapatid. At lahat ng mga bagay na nakikita natin ay created, mga kapatid, structured, mga kapatid, gawa sa materya, mga kapatid, matter. At ang matter na ito, mga kapatid, ay ginagamit din ang contact point ng kaaway. Initially, dito sa physical world. Kiskis ng katawan, mga kapatid, para magising, mga kapatid, ang pagnanasa ng laman. Isang halik, mga kapatid, maaaring mauwi, mga kapatid, sa pangangalo niya. See, sense of taste, sense of touch. Nagpabango yung isang babae ng pabango, mga kapatid, ng pabango ng haliparot. Naalala mo, mahilig ka sa haliparot dati. At bigla na lang pumunta ka sa kabaret, sa Patay Sindi. At speaking of Patay Sindi, duman ka, mga kapatid, sa isang bahay ng punong-puno ng Christmas light. At naalala mo, mahilig ka pala sa Patay Sindi. At mamaya-maya, nandun ka na sa kabaret na Patay Sindi, mga kapatid, yung nakikita mo. At papasok ka na, tawa-tawa si Brother Leo. Purihin ang Panginoon, di ba? Salamat sa Panginoon, inalis tayo doon. Kung di tayo inalis doon, gawa yung mga asawa natin, di ba? Isang kurap lang ng ilaw, nandun na tayo dahil, mga kapatid. Uy, Patay Sindi. Naalala ko yung Patay Sindi na dati kong binababaran. Mabuti hindi na tayo naroon, mga kapatid, sa kalalagayan na yun. Purihin ang Panginoon. See, it's so very simple, pero nakukondisyon na yung isip mo. Physical pa lang yan, mga kapatid. Then comes, lumaktaw ako, second dimension is time. Ang time, mga kapatid, ay palugit ng Diyos sa atin. Si palugit na habag ng Diyos sa atin. Kasi dapat, mga kapatid, pagkapanganak natin, ay mamatay tayo agad. Bakit, Pastor? Because the wages of sin is death. At according to Romans chapter 5 verse 12, lahat tayo nagkasala. Sa ayaw at gusto natin, pinanganak tayong makasalanan. Dahil minana natin ang kasalanan ni Adan. Whether we like it or not. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 3 verse 10 at Romans chapter 3 verse 23, mga kapatid, walang matuwid. Wala kahit isa. Walang kahit isa. Walang matuwid. So huwag mong sabihin pinanganak ang matuwid. Wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, so we need Christ, mga kapatid. Kailangan natin si Kristo para mahugasan yung ating mga kasalanan. Para tayo maaring ganap. Ngunit hindi tayo hihinto doon. Hindi tayo hihinto sa justification, sa pag-aaring ganap. Unless otherwise, katulad mo, yung nandoon sa krus ng Kalbaryo. Wala na siyang tsansa para ipamuhay ang salita ng Diyos. Pero tayo, once na binibigyan ka, mga kapatid, ng palugit ng Diyos para ipamuhay mo ang kanyang salita, kailangan ipamuhay mo ito. Amen. Kung saan ka huminto, pero na ipamuhay mo ito ng buong puso, mga kapatid, justification pa lang, kinuha ka na ng Panginoon. Anong gagawin mo? Ligtas ka po, hindi. Siyempre, ligtas ka dahil gusto mong ipamuhay ang salita ng Diyos hanggang baptism of the Holy Ghost. Ang mahirap, kung wala kahit isa, nga ayaw mo ma-justify, hindi ka pa nagpapabautismo. See? Ito pa lang sa baptisan, mga kapatid,
Napapabaptize ka para ma-justify ka. Tama, amen. Pero hindi sa pilitan. Tama. Dapat nagagaling sa puso mo. Kaya wala tayong pilitan dito. Hindi natin pinipilit para lamang tayo magkaroon ng maraming miyembro, mga kapatid, na sasabihin natin doon sa mga diakono, isa-isahin mo yan, Brad. Brother Leo. Isa-isahin mo yung mga yan, yung mga young people ko. Sabi mo sila, magpabutis mo na sila para sila'y maaaring ka na. We don't do that. Kaya nga meron dito, tanda na, hindi pa na, 17 na, 18 na, 19 na, 20 na, 21 na, hindi pa nagpapabautismo dahil hindi tayo namimili. Hinihintay natin na kumilos ang Diyos sa Kanya. Amen. At ang Diyos ang mag-convict sa Kanya para gawin niya ito. Dahil kundi useless. Useless, mga kapatid. Babalik lang siya sa sanlibutan pagkatapos siyang mabautismuhan. At maraming ganon. I pray, nag-uusap kami. Sa kanila kasi, once justified, always justified. They are saved by the blood of Christ. Sinabi natin, mga kapatid, na ang justification, mga kapatid, ay unang baitang lang. At kung tumanggap ka ng biyaya ng Diyos sa iyong puso, tutulak ka ng biyaya na mabubuhay ka ng may kabanalan. Hindi pwedeng yuyurakan mo, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos na binigay sa iyo at gawin mo lahat ng gusto mo at sasabihin mo, ligtas ka na. No. If truly you receive the Holy Spirit, then you will have a holy life. You will never have a holy life because you don't receive the Holy Spirit. Magkakaroon ka ng kamalian, magkakaroon ka ng kasalanan, magkakasala ka. Mga kapatid, madadala ka. Totoo yan. Kahit baptize ka na, kahit na-justify ka na, mga kapatid. Pero kung ikaw, mga kapatid, ay tumanggap na ng banal na Espiritu Santo, yung banal na Espiritu na yon ay itutulak ka na magsisisi. Amen. Hindi pwedeng hindi ka magsisisi. Ipapakita niya na nagkasala ka. Hindi pwedeng lalampas sa mga mata mo yun. Babagabagin ka araw at gabi hanggang hindi mo nahingi ng tawad yung bagay na nagawa mo. Hindi pwede. Yun ang pagkakaiba natin sa once saved, always saved. There is a constant reminder in us because we receive the Holy Ghost. Amen. Without the Holy Ghost, nothing will convict us. Kaya salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng isang mensahero, mga kapatid. Amen. Para himayin ang bagay na ito, ipakita sa atin, mga kapatid, ang mga bagay na ito at maunawaan natin ng napakasimple. Amen. See, it's not just simple, mga kapatid. Even the earth, mga kapatid, ang mundo ay dumaan din, mga kapatid, sa justification, mga kapatid, dumaan din, mga kapatid, sa sanctification, dumaan din, dada din sa baptism ng fire. Sa panahon, mga kapatid, hallelujah, ni Noe, ito ay lumubog, ito ay nabautisman ang mundong ito. Pagdating ng ating Panginoong Kristo Jesus, ang dugo niya, mga kapatid, na tumama sa lupa, mga kapatid, ay nilinis ang mundong ito. Amen. Amen. Hallelujah, see, it was sanctified by the blood of God. Amen. Hallelujah. At pagkatapos, mga kapatid, bago magdilig yung susunugin, mga kapatid, pagkatapos, mga kapatid, ay susunugin muli ng apoy ng Diyos. Can you see it? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung minsan, mahirap ito, mga kapatid, na unawain, lalo na pag tinuturuan tayo ng mga teologo, ng mga Greko at Hebreo, ng mga salita ng mga teologo, to enforce us the logic and the theory, mga kapatid, of the scholar. Pero alam natin, mga kapatid, na ang anino ay hindi magsisinungaling. Pag tumingin ka sa anino at tumingin ka sa tipo, mga kapatid, at ito ay constant, then that is true. Because God is unchanging. Ang Diyos ay hindi nagbabago sa mga tuwid. Ang paraan niya at ang kanyang salita ay hindi rin pwedeng magbago. Baguhin man ng tao ito, magkaroon man ng bagong kultura, magkaroon man ng bagong prinsipyo, magkaroon man, mga kapatid, ng bagong kaisipan, moderno na pamamaraan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi sasabay sa mga bagay na yan. Mananatili ay hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya nga napag-iwanan tayo ng modernization. Ang totoong mananampalataya. Dahil hindi siya makasabay. At ang tingin sa kanya ng sanlibutan ay out of place. Peculiar people of God. See, you are peculiar people of God. Kaya napakahirap, di ba? Maging peculiar. Because one way or another, nagagawa natin yung bagay na ginagawa nila. But you must understand this, mga kapatid. You have a message! And if you know the message, and your heart says you must stand by the message, saan ka man malagay, mga kapatid, mahalo ka man sa hindi mananampalataya, mananatiling sumisigaw ang puso mo na gawin mo kung ano ang ginagawa ng isang peculiar people. Okay. Hindi ka madadala. Hindi ka madadawa sa mga malalaswa. Mga kapatid, joke, hindi ka, mga kapatid, sasama kung saan, mga kapatid, pupunta yung mga malalaswa, dan doon ang mga malalaswang bagay.
Katapos ipapakita mo na hindi ka malaswalino. Sisi tayo kung ginagawa natin yan. Ang kalaswaan ay kalaswaan. Sabi nga ng ating nakusap na pastor, ang pagpapahaba ng buhok, sabi niya ay, yung woman preacher, those are minor things. Nung dinala natin sa James 2:10, wala siya may katwiran. Dahil sabi ng James 2:10, mga kapatid, salangsangin mo ang isang salita ng Diyos. Sinalangsang mo lahat ng salita ng Diyos. Saan ka nalagay niya? There's no minor things or major things there. Ang punto, sinalangsang mo ang salita ng Diyos. Mapalad tayo mga kapatid. Kahit tayo mga kapatid ay nadadapa, alam natin saan tayo tatayo. Amen. There's a peg. Merong tulos at meron tayong tali. We have a leash na nakalagay sa atin. Saan man tayo mga kapatid mapunta, pag tayo mga kapatid ay nalalagay na sa panganib, meron tayong babalikan, brother. At yun ay ang salita ng Diyos. At sa ating panahon, ang mensahe na napapanahon, may salita ang Diyos na nahayag sa bawat kapanahunan. Itong di maunawaan ng lahat. Lahat ay nananatili doon sa turo sa kanila. Pero may mensahe na nahayag sa bawat kapanahunan, mga kapatid. At ang nahayag ng mensahe sa kapanahunan natin ay ito. Amen. Amen, Lord. Ito mga kapatid. Dahil meron tayong mensahero. Amen. Ako man di ko matanggap itong mensahero na ito. Baka kala nyo, instantly natanggap ko ito. Hindi. Kung buhay pa si Brother Fred, patutunayan niya sa inyo kung gaano siya nahirapan sa akin. Hanggang sa ako'y pinalo. Hindi naman niya ako nakumbinsi. Ang Diyos ang kumimbinsi. Nung sinalangsang ko siya doon sa speaking of tongues, mga kapatid. Nung sinalangsang ko siya doon sa speaking of tongues, mga kapatid, 1 day, 2 days, pinalo na ako ng Panginoon. Ang hirap. Nagbabasa rin ako kasi ng salita ng Diyos. Sabi niya, pag ikaw ay inalina ng Espiritu Santo at ikaw ay nagsasalita ng wika, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sabi niya, paano hindi alam ang gagawin? Sabi ni Pablo, huminto ka. Kung may pumasok na hindi mananampalataya, di alam ang ginagawa mo. Kung di mo alam ang ginagawa mo, ba't sinabi ni Pablo, huminto ka? Dito sa buktasan. Pero lumusot eh. Lumusot mga kapatid, wala siyang maibalik eh. Grabe na. Pinalo naman ako ng Panginoon. Hindi nga siya nakasagot, pero ang Panginoon ang bumawi. Pinalo ako. See, purihin ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kung di ako pinalo, wala ako dito, wala tayo. Hindi niyo ako nakilala. Hindi ko alam kung nasan kayo. Mga kapatid, mabuti na. Pinalo ako, nandito kayo. See, God works in mysterious ways. Amen? Meron siya palaging dahilan kung bakit yung ginagawa pa niya. Now, that's light. At the matter, mga kapatid, at time, yung sa time, mga kapatid, nauna kasi yung third dimension natin. Sa time, palugit yan ng Panginoon. Sukat ang kanyang habag. At ang kanyang judgment, katarungan, pinipigil niya muna upang mahayag yung salita na naukol sa nobya. Nasusundan po natin. Dahil kulang time, antimano pagkapanganak natin, patay tayo agad. Dahil i-impose agad yung katarungan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Makasalanan ka, hindi. Patay ka agad. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, binigyan tayo ng panahon. So ang panahon na ito dapat ay banal na habag ng Diyos. Upang pigilin ang katarungan at ang katarungan nararapat tayo na mamatay. So tinanggap natin yung bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ano yung tinanggap natin na hindi tayo karapat-dapat? Biruin ninyo, hindi tayo karapat-dapat, tinanggap natin. Ano yun? Ang habag ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Pero marami sa atin hindi ito naunawaan. Kaya sana naunawaan natin sa umagang ito. Na nabubuhay tayo sa habag at biyaya ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Pero yung oras na yan, pwedeng gamitin ng diablo. Pwede kang bigyan ng napakaraming bagay na alalahanin sa isip mo upang palagi kang nagmamadali at wala ka ng panahon sa Diyos. Ha? Nasusundan natin. Sasabihin niya, marami ka pang panahon, Armain. Dahil dyan, huwag ka munang magsisi. See? Huwag ka munang magsisi. Huwag ka munang mag-bloatis mo. Relax ka muna dyan. Enjoy muna. Pag mula umaga lang. Enjoy ka muna. Enjoy mo muna ang buhay mo. Tapos biglang dumating ang Panginoon na iwan na. So procrastination at urgency. Yung inihasik niya, mga kapatid. Magpa-relax ka lang muna dyan. Huwag kang magmadali. But on the other hand, pwede ka niyang madalihin. Ang bagay na yan ay parehas, mga kapatid, na ilalayo ang isip mo sa Diyos. Dahil mapopokus yung isip mo sa busy ka o sasabihin mo,
Huwag muna. Hindi pa ito panahon para maglingkod ako sa Panginoon. Hindi pa ito panahon para magpabautismo ako. Hindi pa ito panahon para magseryoso ako sa pananampalataya dahil marami pang panahon. Lalo na pag nakikita niyo yung kapatid ko nga sa pananampalataya, mas matanda sa akin, di umati ng gawain. Diba? Kung siya di umati, ako po, hindi ko muna magseryoso siya pagkatapos atin ako ng gawain. See? Kaya napakahirap. Diba, yung finest faithful, mga kapatid, makikita natin dyan na hindi tayo naglalakad sa sarili lamang natin. May nakatingin sa bawat hakbang na ginagawa natin. At bawat hakbang na ginagawa natin, mga kapatid, tinitignan kung karapat dapat ka nga bang sundan, gayahin. Mga kapatid, ang buhay mo, hindi ko sinasabing iduluhin. The word idol, mga kapatid, is being used rampant in this time and age. Sabi na, ito, idol! Di ba? Talagang galing mo, idol! Hindi nila alam yun. That they are making that person God. Once you use that word idol and you are giving him praise, you are making that person God. Small G-O-D. At yan, mga kapatid, ay kakompetensya ng Diyos na pinaglilingkuran mo. So, ingat-ingat. Pero rampat yan sa sanlibutan. Makikita sila, mga kapatid, ng nagbabasketball at ang galing sumiyot, ang galing mag 3 points. Idol! Sabi nila agad, di ba? Makikita sila ng isang matalino na tao tulad ni Maui at tulad ni Rosel. Idol! Turuan mo naman kami. Para makabuo kami ng malaking magandang grades. Pag hindi nakatingnan yung teacher, pasahan mo naman kami ng sagot. Grabe na yun, diba? Ang tatamad mag-aaral yung mga ano. Dami mo sigurong kaklaseng problema, ng teacher. Hindi nag-aaral. Katapos, at the end of the semester, tatanungin, ba't hindi nakapasa si Sir Rosel? Bakit? Hindi umaten, pero magtataka, bakit bagsak? At tatanungin ka pa, ba't ako bagsak, ma'am? Tama si Sir Ruby. Grabe, ano? Grabe. Think about it. Ganyan din tayo. Nag-aaral tayo ngayon. At kung hindi natin siseryosohin yung pag-aaral natin ngayon, huwag natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ba't ako naiwan? See, hindi ka iwanan ng Panginoon kung siksik, liglig at umaapaw ang salita na nasa iyo. Kamukhang-kamukha mo siya. We have to come into the perfect image of Christ. Sabi ng 1 Corinthians, Ephesians chapter 4, di ba? Verse 13, kung hindi ako nagkakamali. At yan yung perfect stature of man. Si Kristo ay perfecto sa makatuwid, yan yung perfect stature of man. At kailangan dumating tayo sa kapunuhan ng imahe ng anak ng tao. Tama ba? 4:13, Brother John. Purihin ang Panginoon. Hindi ako mahilig mag-memorize ng verse. Pasensya na kayo. Sa denomination, ano yan? Compulsory yan. Kung di mo ma-memorize yung verse, pagtatawanan na. Ay, ito, salamat sa Panginoon. Itong nakausap ko. Buti hindi ako pinagtawanan. Pero meron siyang acts. Lahat ng binabanggit kong verse, tinitignan niya. Kaya, napatunayan din naman niya yung verse. Till we all come in the unity of faith. Oh, that's very important. See, unity of faith. Kung hindi tayo magkakatagpo-tagpo sa isang pananampalataya, may problema. Pero hindi dito pipigilan yung totoong mga mananampalataya. Huwag natin isipin na, uy, ako ang kukumpleto niyan. Hindi mabubuhay kung hindi ako bahagi niyan. Huwag natin isipin ng gano'n. Makukumpleto at makukumpleto ang katawan ni Kristo kahit wala ka kung matigas ang ulo mo. Tama? Tandaan po natin yan. Okay? But we must be united in faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So yung perfect stature of man is the stature of Christ. Kung ikaw ay naging salita ng Diyos, ikaw ay si Kristo. Dahil si Kristo ay salita ng Diyos. Tandaan po natin, in the beginning was the Word. Yung spoken word na nagpalabas doon sa salita ay yun din ang spoken word na nagpalabas sa atin kay Kristo. Tayo bahagi ni Kristo. Tandaan po natin yan. If He is the Chopani word, we are also part of the Chopani word. So we are also Chopani word. We could only respond kung ikaw ay elect, ikaw ay bride ni Kristo, you can only respond to the word of God. Other than the word of God, hindi mo pakikinggan yan. Pero dumadating tayo sa mundong ito, tulog, dormant yung ating binhi. Kailangan lamang yan kung minsan ng ang tawag mo doon sa ano? Yung gagamit ka ng ibang baterya, Brad, para umandar yung series may kick up, jump start. Kung minsan kailangan mong mag-jump start, mga kapatid, dahil
tulog, yung matagal na hindi nagamit yung baterya mo, at pag nag-jumpstart ka, andar na. At pag umandar na, tuloy-tuloy na kumakarga, di ba? So ganun din tayo mga kapatid. Kailangan natin mag-jumpstart. Pag nag-jumpstart na yung binhi na nandyan sa'yo, tuloy-tuloy na yan natatanggap ng salita ng Diyos. Pero kailangan mag-quicken yan. And the only way it could be quicken mga kapatid is by the Word of God. Amen. Kailangan itong mag-quicken. Pag meron lamang certain, especially na Word of God para sa'yo, para mag-quicken yung binhi na nasa iyo. Mga kapatid, hindi tayo pare-parehas. Hindi tayo pare-parehas. Si Mrs. kang bigat serpent seed sa kanya. Ako, idolatry, mga kapatid. Siguro dahil mabisyo ako, kaya sa idolatry ako dinala. Yung 1 Timothy chapter 4, Brother Leo, chapter 4 verse 1 and 4, saka Deuteronomy 27 verse 15, doon ako dinala. Mga kapatid, siya sa serpent seed. Nagulat siya. Mga kapatid, at magmula noon, siya ay tumanggap na sa mensahe. Hindi siya antimanong tumanggap, napilitan lang. Binotis man nga, napilitan lang. Kaya alam niyo ba nagparibaptize yan? Nananawa. Nagparibaptize yan at ako nang nagbaptize sa kanya, mga kapatid. Praise God. Kasi nung binaptize, in-encourage ko ng in-encourage, nakulitan siguro, nagpabaptize. Nagpabaptize siya, pero yung buhok niya, hindi humahaba. Sabi ba kanya, mainit. Mainit. Sabi niya, pinutulan, mainit. Pinutulan ko. Nagulat kayo, pinutulan ko. Tapos bumili kami, mga kapatid, nung clip na may mahabang buntot na gano'n. Kunwari, mahabang buhok niya. Pag naka-insamada siya, akala mo mahabang buhok. Pero nung narinig niya yung serpent seed, mga kapatid, ni Pastor Roel Soriano, nagulat siya. And from their day on, mga kapatid, hinahamon kong gupitan yung buhok niya, ayaw niya na. Ayaw niya na. Kasi nagising na yung binhi na nandoon sa kanya, mga kapatid. Kayo, hindi ko alam kung ano ang salita na maririnig ninyo. Si Brother Leo, alam ko yung restoration of earth. Di ba? Dinidiscuss natin yung restoration dito ng earth, mga kapatid. In line, mga kapatid, doon sa restoration ng tao, mga kapatid. 1 linggo lang, sabi niya, pabaptize na ako, pastor. Nanipis ng balat niya. Ang kapal ng talukap ng kanyang kasamaan, pero yung talukap ng kanyang binhi, napakanipis. At mas nadurog agad yung kapal ng talukap ng kanyang kasamaan, mga kapatid. Sana tayo lahat, ganon. Pero alam niyo, makinig lang tayo ng salita. And once you get the word for you, bigla ka magpapabautismo. Tutulak ka na lang. Babagabagin ka, araw at gabi, mga kapatid. So yun yung time na binigay sa atin upang tayo ay bigyan ng palugit at makapagsisi, mga kapatid, at tanggapin ang salita na napapanahon para sa atin at tayo ay matubos. At pag tayo natubos, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, mga kapatid, iingatan yung ating kaluluwa, espiritu at katawan, mga kapatid. Once na ito'y na-redeem na preserve, mga kapatid, along the way, na tayo nabubuhay sa mundong ito, pagdating ng rapture, mag-unite yung ating theophany na nawala nung nagkasala si Adan at Eva. Nandun sa sangkalangitan, mga kapatid, eternal in heavens, pagdating ng rapture, magsasanib yun. At magkakaroon ka ng maluwalhating katawan, glorified body, natataglayin mo na yan hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen. Millennium ay isa lamang itong pasakali. Alam niyo yung pasakali? Pag ikaw ay musician, bago kumanta, di ba? Tumutugtog ka muna, yun yung pasakali. At pagkatapos ng pasakali, saka ka kakanta, mga kapatid. So, ang millennium ay pasakali, mga kapatid, para sa eternity, kawalang hanggan. So, bibigyan muna tayo ng patikim, 1,000 taon, wala nakakunong si Satanas, at lahat ay, kung tayo ay dapat tayo ay kasama doon sa rapture. At kung kasama tayo doon sa rapture, tayo ay magkaroon ng glorified body. So, pagdating ng millennium, glorified body tayo, mga kapatid. Pero may papasok doon, hindi mga glorified body. Yun ang pamumunuhan natin. Mga kapatid, pagkatapos ng 1,000 taon, dadami yun ang kasing dami, mga kapatid, ng buhangin at yun ang dadayain ni Satanas dahil wala sila sa glorified body. At pagkatapos, magaganap na, mga kapatid, alam ko, tinuro na ni Brother Joel ko sa inyo. Magaganap na, mga kapatid, yung Gog and Magog. Pag pinakawalan si Satanas, magaganap yung Gog and Magog, then, yung lang. Ang ganda ng inihanda sa atin ng Panginoon. Kaya dapat, seryosohin natin yung dahil totoo yun. Hindi ito kwento lang. Yung tinuturo ni Brother Joel sa inyong totoo yan na mangyayari, magaganap. At pag yan ay naganap, mga kapatid, dapat kasama ka. Magkakasama tayo. Sinong ayaw nang mabuhay ng walang hanggan? Wala. Pero makikita yan kung paano mo ipinapakita sa buhay mo. Amen. Kaya na makikita yan sa buhay mo. Gusto mo ng buhay na walang hanggan, dapat mamili ka, sanlibutan o ang Diyos, ang paglingkuran mo. Unfortunately, 90% siguro ng pananampalataya, gusto nila, naglilingkod sila sa sanlibutan, yung kanilang isang paa nandun pa sa sanlibutan at yung isang paa nila nasa Panginoon.
Kaya marami pa rin silang mga ginagawa pa nila nung sila ay nandun pa sa pinakamalaking pananampalataya sa mundong ito. Tayo, pagdating ng Christmas, walang kumukuti-kuti-kutitap dito sa ating church. Dahil alam natin, mga kapatid, na yun ay isa lamang na bagay ng tradisyon ng tao. Naniniwala tayo na ang Christmas, mga kapatid, ay hindi naganap sa Disyembre. Dahil kung naganap sa Disyembre, yung mga pastol, doon sa kantang Noel, nanigas sa yelo. Paano sila matutulog sa yelo? Kung Pasko, mga kapatid, ay Disyembre. Pinanganak si Kristo ng taglamig. Kung pinanganak si Kristo ng taglamig at nagyayelo rin, mga kapatid, sa Israel, ay sigurado, mga kapatid, paggising ng mga pastol, yelo, mga kapatid. So, hindi tatama. Pero ang tupa ay pinapanganak sa Marso, mga ganong panahon. Yun ay spring. Pinapanganak sa spring ang mga tupa, mga kapatid. So, most likely, mga March. Pero yun ang ginamit naman na araw ng kamatayan ni Kristo. Di ba? Yung, ano ba yung ano? Mahal na araw. Yun naman ang ginamit na mahal na araw, di ba? Kung kailan pinanganak si Kristo, yun naman ang ginamit na mahal na araw. Anyway, mga kapatid, those are distortion. Mga maling aral, mga kapatid, na maaaring lumaktaw agad sa isip mo pag naririnig mo. So dito, mga kapatid, sa fourth dimension, hindi na ito dumadaan sa mga physical senses natin. Lumalaktaw na ito, mga kapatid, dahil may receiver ka doon sa espiritu mo at ang mga receiver mo ay imagination. Tulad nung nakarang linggo, makarinig ka lang. Gagamit na lang tayo ng isang ehemplo na covered niya lahat. Makakita ka lamang, mga kapatid, ng isang palabas na padaan-daan. Tapos nakita mo, doon sa isang mall, at may pinapalabas na binabaptize, mga kapatid, ang isang tao. Na taon naka-tune ito, mga kapatid, sa isang religious, mga kapatid. Kahit anong religious, basta binabaptize niya. At naalala mo na ikaw ay binaptize, di ba? Nung napanood mo ito, mga kapatid, hindi na duman dito, hindi ka naman binaptize, tapos ka na nabaptize. Pero lumaktaw, mga kapatid, yung napanood mo, dahil ito ay pinatransmit sa pamagitan ng airwaves, mga kapatid, pumunta ka doon sa espiritu mo. Ano yan? Anong kinalaw ka doon sa loob? Imagination. Na-imagine mo, mga kapatid, na, uy, ganyan ako dati. Sumabi pa yung memory. Binabutis man ako dati, naramdaman ko. Na-imagine mo, mga kapatid, na nalalamig ako, tumayo ang aking mga balahibo, at ibang pakiramdam ko. Noong pinag-try ako ng pastor, alam ko, tinanggap ko ang Espiritu Santo noon, at nang matanggap ko ang Espiritu Santo, asigasig ako naglilipot sa Panginoon. Bakit ganito ako ngayon? Meron ko joke upang maglingkod ka muli, mga kapatid, ng buong ikting, mga kapatid, dahil lamang doon sa bagay na nakita mo. At ang kinakalaw ay ang imagination mo at ang memory mo. Yun ay antena mo. Yun ay receiver ng Espiritu mo, mga kapatid, na hindi na dumaan dito, hindi mo kailangan mabaptize ulit. Amen. Nakita mo lang, pero nireceive na ito ng Espiritu mo at sinakatuparan mo to dahil pagdating dito sa isip mo, mga kapatid, ang nanalo ay yung experience mo. Hindi yung tsorya sa isip mo. Nasusundan natin, mga kapatid. So, maigpit na yung labanan pagdating, mga kapatid, dito sa siyansa. Dahil lumalaktaw na, mga kapatid, hindi na kailangan dumaan dito. Hindi na kailangan dumaan dito. Hindi na kailangan dumaan dito. May receiver ka, mga kapatid, doon sa iyong espiritu, at pag meron kang nakita, meron kang narinig, meron kang naamoy, man lang, walang physical na pangyayari na nangyayari, mga kapatid, pero doon sa loob ng iyong espiritu, may bagay na nangyayari. Ang silensyo, mga kapatid, bagamat ito ay pakikibaka, may pakikibakang nangyayari sa iyong isip. Pero hindi nakikita ng iba yan. Hindi tulad sa physical makikita, uy, natukso. Di ba? Pag sumayaw yung kumendeng-kendeng yung babae na nakita niya, at may clay yung palda, at pag naglakad ay pakending, pagkatapos nakita ni Brother Leo, pwede matukso si Brother Leo. May effect, may cause and effect, di ba? Pero ito hindi, wala kang makikita ng effect. Hindi mo makikita yung tukso na nangyari, physically. Pero doon sa loob, nangyayari na pala. Natukso, mga kapatid. At bumibigay na pala yung isip natin, at ito, mga kapatid, ang humuhubog doon sa ating kaluluwa. Pero hindi nangyayari sa atin yan. Doon lamang sa hindi pinili ng Diyos. Kaya kung pinili ka ng Diyos, hindi ka matutukso. Kung pinili ka ng Diyos, hindi ka titingin. Tingin lang minsan. Isang sulyap. Pero pag inulitan mo ng sulyap, yan ay magiging kasalanan. Hindi ba iwasan eh? Di ba? Kung minsan naglalakad ka, napasulyap ka na, sinadya mo, Brother Ken? Sinadya mo? Di
Hindi mo sinadya na patingin, napapunta doon yung mata mo, pero kung inulit mo, di ba, nasarapan ka, iba na yun. Mga kapatid, natukso ka na. At gusto mo na, susunod yan, gusto mo na gawin. Yan ang sinasabi sa aklat ng James, mga kapatid. So, napakahirap ang kalalagayan natin ngayon. Pero dito natin makikilala ang sarili natin. Kung palagi ka pa rin Facebook ng Facebook, wala kang panahon sa Diyos, alam mo kung anong binhi na sa'yo. Unless, ang pagpi-Facebook mo na yan ay trabaho mo. Kung hindi mo trabaho, huwag mong gawin. Na isang bagay na pampalipas oras. Minsan nagtataka ko sa mga tao na walang trabaho, walang bagay na dapat gawin, pero mamaya-maya may hawak na cellphone at pumipindot. Minsan tuloy, nag-iisip ako baka nag-scatter. Kakatakot tuloy ako. Pag wala kayong business, mga kapatid, wala kayong trabaho, wala naman kayong kasama niyo asawa niyo. Okay, kung ako yung asawa, tinetext mo, kasama mo ako. Wala ka naman trabaho. Bakit ka nagtitext ng ganyan? Di ba makapaghihintay yan? Ganun mo siya pa ganun. Kasama mo ako. Sino tinetext mo rin? Kasama mo ako. Di pa ba ako sapat para sa'yo? I-challenge ninyo agad, bakit kailangan pa niya mag-text? Kasama ka na. Eh wala naman siyang business para mag-text. Oras na yun. Na, alam mo ang galaw niya, alam mo kung anong, unless, magkakunay ko yung dalaw. Sige, sugal ka. Pagdanado, hati tayo. Kaya pala sinisita para sila. Huwag kayong ganoon, mga kapatid. Ang pag-iimbot ng pera ng iba ay kasalanan. Ulit-ulitin ko ba yun? Ang pag-inimbot mo, ang kasama yan sa 10 Commandments. Kaya huwag mong imbutin ang pera ng iba, mga kapatid. Sa pamagitan ng sugal ay pag-imbot yan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, alam mo yan. At kung alam mo yan, kasalanan yan. Sinasabi ko sa iyo ng lantaran, kasalanan yan. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi mo na dapat ginagawa yan dahil ikaw ay mananampalataya. Mananampalataya ka eh. Ano yung peke? Hindi totoo mananampalataya ka. So, if it is a culture in your clan, don't do it. Kung kultura yan ng clan mo, ng salinlahi mo, eh lahat kayo dyan mapapahama. Humiwalay ka sa kultura na yan. Mali yan. Sugal. Ba't ako napunta sa sugal? May tumatawag. Ulitin ko, huwag kayong magsusugal ha. Mabuti walang tumingin sa iyo ngayon, Brother Russell. Akala ko may titingin ulit. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa science, mga kapatid, ito na yung magsasabi saan ka pupunta sa susunod na dimension. Pupunta ka ba sa 5th dimension o pupunta ka sa 6? Yung buhay na pinamumuhay mo ngayon, ikaw mismo ay alam mo na saan ka pupunta. Hindi na sasabihin ni pastor sa'yo, ikaw pupunta ka ng impyerno kasi pasaway kang bata ka. Hindi na sasabihin niya, ikaw mismo alam mo kung pasaway ka. Bakit ba may tag pa ako. Bakit ba pasaway ang mga bata? Sarap. Bakit ba pasaway? Alam mo kung pasaway ang bata, tumango lang kaya, huwag na kayo magsalita, mga kabataan. Ang unang-unang dahilan sa aking obserbasyon, kaya pasaway ang bata kasi pasaway ang magulang. Good, madaling tumango. Kasi walang moral ascendancy, yung magulang nasawayin yung anak. Sa nahuhugot ng moral ascendancy. Bakit mo ginagawa yan? Ginagawa mo rin eh. Yung di ba, yun ang sagot ng anak. Oh, kakalabitan. Di ba? Yun ang gandang sagot ng anak, di ba? Ba't mo ginagawa yan? Hindi tama yan. Ginagawa mo. Bakit ginagawa mo hindi tama? You don't have any moral ascendancy. Paano makikinig ang anak kung nakikita niya ginagawa mo? Huwag kang magsugal. Huwag kang uuwi ng gabi. Umuwi ka ng gabi. Huwag kang lalabas ng gabi. Lumalabas ka ng gabi. Babae ka. See? Ganda sa bilog. Ba't ka lumabas ng gabi? Alam mo bang delikado yan? Nay, ba't ka lumabas ng gabi? Alam mo bang delikado yan? Babalikan ka. Lahat ng sasabihin mo para ituwid yung anak mo, kung ginagawa mo, hindi mo may tutuwid. Katapos magkukomplain ka. You deserve it. Nasusundan po ninyo. Kaya kailangan, bawat magulang na gusto niya na maglakad ng tama ang kanyang anak, magpakita siya ng ehemplo. Kung hindi siya makakapagpakita ng tamang ehemplo, wala siyang karapatan para pumuna.
Magiging intellectual lang lahat. Wala dito. Sabi ni Brother Branham, you must know. Don't just understand. You must know. When you know, you feel it, you do it. When you understand, it's just intellectual. It doesn't mean you will do it. See? Alam mo na. Pero walang nagtutulak sa'yo para gawin mo. Pero when you want to know it, then gusto mong malaman ito dahil gusto mo na maipamuhay ito pag naunawaan mo. Kaya nga napakahalaga yung maunawaan mo ang isang bagay at gusto mo talaga na malaman kung ano ito. Hindi lamang yung, ngayon alam ko na. Okay. Di ba? Yun yung understanding lang. Alam ko na. Okay. Pero walang nangyaring pagbabago doon sa buhay. But when you know it, mga kapatid, see? Kaya nga sabi doon, to know Christ. Hindi to understand Christ. Yeah? To know Christ. Not to understand Christ. You have to know Christ. Kailangan, mga kapatid, makilala mo siya higit pa sa kaalaman. At kailangan makilala mo lahat ng mga bagay na ginagawa mo higit pa sa kaalaman. Kailangan tumimo dito sa puso mo. Na bawat bagay na marinig mo na laban sa'yo, parang nire-remas yung puso mo, masakit. Pero sasabihin mo pa rin, amen. Yun ang pagkakaiba ng believer. Yung tunay na elect, masasaktan siya, sakit. Pag pinapangaral yung salita ng Diyos, sakit, parang gusto niyang suntukin yung pastor. Pero sasabihin pa rin niya, amen. Bago kita suntukin, pastor, amen. Purihin ng Panginoon. Pero yun ang katotohanan. Masakit talaga. If the word of God does not hurt you, it doesn't mean at all to you. Oh, walang nag-amen. Mag-chicks ka, Brother Michael. Ano mararamdaman mo, Sister Ruby? Suntok, pupulbusin mo ng suntok. Bakit? Bakit? Bakit mo siya pupulbusin ng suntok? Mahal mo siya o hindi? Mali yatang natanong ko. Of course, pag mahal mo isang tao, di ba? Pag ginawan ka ng kasamaan, masasaktan ka. Pag hindi mo siya mahal, gawin mo gusto mo, sino ko? Wipek ang ginagawa mo sa akin. Di ba? Ganon, di ba? Dekorasyon lang kita. Ganyan. Dekorasyon lang kita. Kailangan lamang kitang accessories pag ako'y naglalakad para may accessories ako. Hindi ganon. Pag mahal mo isang tao, paglalaban mo. Amen. Hindi yung... Kasi bahala ka sa buhay mo. Hindi ganon. When you love somebody, you fight. Paglalaban mo siya. Dahil mahal mo siya. Kung di mo siya mahal, sige na, gawin mo na gusto. Hindi naman kita mahal. Pero pag mahal mo, paglalaban mo. Huwag kang ma-pride. Kasi kung mahal mo yung tao at ma-pride ka at hinayaan mo at later on, naghiwalay kayo at na-realize mo, mahal mo pala talaga, sayang, di ba? So kailangan ipaglaban mo palagi hanggang sa ikaw ay masawi dahil mahal mo siya. In the end, mga kapatid, kung hindi ka man niya mahal, mamahalin ka niya. Dahil sa bagay na ginawa mo, pinaglaban mo siya. Susundan po natin, mga kapatid. We are in the fourth dimension. Lahat ng bagay na yan nangyayari. Kiss-kiss ng katawan. Pag nagkiskisan, napakabilis, mga kapatid, ang temptasyon dito, tukso. Pag nagkiskisan ang laman ng lalaki at babae, gagana yung sex glands, sabi ni Brother Branham. Kaya maingganyo ka, mga kapatid, na ipurso yung pantasya na isip mo at may sa katuparan at magkaroon kayo ng sexual encounter. Hindi ka hinto sa kiskisan lang. Magpapantasya ka niya. At yung pantasya mo, mga kapatid, kung hindi ka word-based, kung wala kang pundo ng salita ng Diyos na hindi mo alam nang nangangalo niya, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, tutuloy mo yan. Walang pipigil sa'yo. Pero kung alam mo na, pag nangalo niya ka, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos, pipigilan mo sarili mo. Tama. May pipigil sa'yo. Tama na. Nasundan natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. As simple as that, ang fourth dimension. Pero as difficult as it is, habang tayo nabubuhay ngayon. Dahil napakarami, mga kapatid, ang pumapasok sa atin, hindi natin mapigilan yan. I invited lahat yan. Pumapasok sa atin. Now, look at this. As I close. Sabi ni Brother Branham, yung chopani natin travels like a thought. Alam mo yan, Brother Ket? Ang ating chopani niya, mga kapatid, ay interdimensional. It travels like a thought. Kung ano yung iniisip mo na lugar na gusto mong naroon ka, nandun ka na agad.
Hindi mo nabasahin. Sa Garden of Time, basahin ninyo. Kung ano yung inisip mo, nandun ka na agad. Ganon kabilis mga kapatid. It travels like a thought. Inisip mo, nandun ka na. Inisip mo yung lugar na gusto mo nandun ka na. So yung influence, come on church. Pakinggan nyo maigi ito kasi napakalaga ito. Yung influence na nangyayari sa atin mga kapatid, real time. Instantaneous. Pag pinadala ng Diyos, dapat nandito na, tanggap mo na agad. Come on. Sinandoon yung chapani natin, tandaan ninyo. Mark 18, Matthew chapter 18, verse 10. Always beholding the Father, mga kapatid. Yun ang ating lens sa Diyos. At yun ang paraan ng Diyos para magbato sa atin ng kalooban niya, mga kapatid. Hindi tayo ma-influensyahan ng salita, mga kapatid, pero pinapakita niya kung ano ang dapat, mga kapatid, na mangyari sa atin. Ang Holy Spirit, John chapter 16:13, ang siyang mag-guide sa atin to all truth and show us to come. Show us what to come, mga kapatid. So, linya tayo, dahil sa sinasabi ng Holy Spirit, in-influensyan tayo, pero at the same time, mga kapatid, pinapakita sa atin ng Diyos kung anong dapat na mangyari sa atin. Instantaneous yan. Supposedly, pag pinakita ng Diyos naman, hanggang pa rin. Hindi na kagad. Nasusunod po natin. Pakinggan nyo maigit kung bakit hindi nangyayari. Dapat gano'n agad. Even mga kapatid doon sa fourth dimension, yung Holy Spirit at yung angelic beings are in their Japanese. Nasa Japan din sila. So they also travel like a thought. Instantaneous din. Once na nag-broadcast sila, tanggap agad, real time. Susundan po natin. Nasusundan natin. Come on, church. Hindi nakukulang ang Diyos. Amen. Hindi nakukulang. Hindi ruminto. Baka kala nyo, nag-focus yan. Hindi ruminto. Tuloy-tuloy yung broadcast ng Panginoon. Doon, nakikita natin. Lens, mga kapatid. We don't see it, mga kapatid, as we want it to be, pero nangyayari yun sa atin. Instantaneous yan. Pagbato ng Diyos, tanggap mo agad. Pagbato ng Holy Spirit, tanggap mo agad, mga kapatid. Ito dapat naglalakad ka. Lumiling na ka. Agad. Walang puwang ang reasoning niya. Walang puwang ang reasoning niya. Kasi ang gumagawa ang Diyos at ang Holy Spirit. So they're powerful enough for you just to follow. Ang problema, nahihinder, naharang. See, tingnan natin kapatid ang Daniel chapter 10, verse 12 to 14. Nahihinder. Doon sa fourth dimension. Nandyan mga kapatid ang demonyo, nandyan. Ang demonyo pala sa fallen angels, magkaiba. Ang demonyo ay dating may katawan, sabi ni Brother Branham. Gusto ko lang maliwanagin yan, Brother Gert, para alam ninyo, mga diakono. Ang demonyo ay dating may katawan, parang tao. Pero na-embodied sila, nawala yung katawan nila. At sila naghahanap ng katawan ngayon. Kaya kung minsan, meron ang may-ari yung katawan, gusto ka pa nilang puntahan, at yun nagiging sakit. Nasusundan natin. Yung fallen angels, iba yun, mga kapatid. Hallelujah. Okay, tingnan natin mga kapatid, ang Daniel chapter pasensya ka na kayo pag-preaching, mga kapatid. Kung minsan di mo unawaan din ito ng denomination. Sa kanila kasi tailored yung kanilang dadalhin na pangangaral. Parang Bible study. Pero hindi tayo ganun. Kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit yun, mga kapatid, ang ating ginagawa sa oras na ito. Daniel, ito, tulad ng mga ito. Tagawa tayo ng outline, of course. Binabalik-balikan natin, tinitingnan natin, mga kapatid. Then said he unto me, fear not, Daniel, for from the first day, tingnan niyo, Antimano, kaya nung sinanalangin, first day, that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard. Dinig ka. And I come for thy words. Pero, nahadlangan, tingnan natin mga kapatid, 13 hanggang 14. But the prince of kingdom of Persia withstood me. Di ba, hinarang siya ng prince of Persia. Ano ang nangangayampag na kaharian sa panahon na yon? Persia. Kaya nga ang bawat kaharian sa mundong ito, mga kapatid, may influensya ang kaaway. Pero ibang influensya nila, ang influensya nila ay corruption and rebellion. Nasusundan po natin, hindi katulad ng influensya ng mga angelic beings in their Chopani. Tandaan din natin, ang Chopani ay doon lamang sa elect ng Diyos. Kaya hindi nga natin, sabi ko nga hindi natin matawag na Chopani yung, bagamat tinawag ni Brother Branham ng Chopani, pero in real sense, hindi matatawag na Chopani kasi yung Chopani, mga kapatid, ng mga elect, it is created by the Word. Kung created by the Word yun, hindi pwede yan na makurap. Nasusundan po natin. Kaya tayo, hindi tayo makukurap dapat eh. Babalik lang tayo yun, hindi na tayo makukurap. Marirestore tayo. Unfortunately, hindi ganun ang turo sa lahat ng pananampalataya halos. Sa kanila, tanggapin mo lang si Kristo bilang tagapagligtas, maligtas ka na. Well, that's well and good. Kung foolish virgins ang habol mo, that's well and good. Pero, kung gusto mo na rin maligtas at nandun sa tabi ni Kristo, ba't hindi ka na maging bride? Diba?
Mag-pray ka na lang. Kasama mo si Kristo. Hindi ka naroon sa labas at magiging tiller of the ground ka. At kung ano yung kaluwalhatian ng bagay na nagawa mo, dadalhin mo doon sa loob. You will become a tiller of the ground. Doon sa labas. So dito na tayo sa loob. Amen. Kasama natin si Kristo at palagi tayo mga kapatid may kasapatan. Hindi tayo makakaramdam na doon ng anumang bagay na hindi kulang tayo. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. Tignan nyo, grabe, tagal ano. Kaya kung minsan, pag gusto mo na matanggap yung panalangin mo, dahil kailangan mo ng katugunan, hindi pa rin na dumarating, naharang pala ng prince of Persia. Or, ng angelic being, fallen angelic being, mga kapatid, sa panahon na kinabibilangan natin. So, naantala, kung bumigay ka agad. Hindi naman pala totoong pagsampalataya. 21 days na ako nananalangin, napagalingin ako ng Panginoon dito sa aking mago, di pa ako gumagaling. Walang kwenta, maglingkod sa Panginoon. Paano yan? Bumigay ka na. Yan. You want it heard urgently. Yeah, God heard it urgently. The moment na nalangin, on that day, narinig ng Diyos, nagpadala agad ng mensahe ng Diyos. Pero nakarang. Kaya kung hindi nyo natatanggap agad ang panalangin ninyo, ang katugunan ng panalangin ninyo, huwag kayong mawalan ng loob. Palakasin pa rin ninyo. Sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, nanghihina ako, palakasin mo ang kalooban ko hanggang sa matanggap ko ang pangako mo. Amen. Palalakasin ka ng Panginoon, patitibayin ka. Mga kapatid, before thy God, but the prince of kingdom of Persia withstood me 120 days, but lo, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Now I am come to make thee. Nakatagos din, di ba? Nakatagos din siya. Understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. So makikita po natin dito, mga kapatid, na nakakatagos yung angelic being, kaya lang kuminsan naharang. Ano yung naharang? Lalo ngayon, sobra ang gamit natin sa media at yan ay ginagamit ng kaaway. Para i-pervert, para baluktutin, para lipuhin yung mensahe ng Diyos. O ilayo ang ating isip sa pagsamba natin sa Diyos. Dapat pag hinihiling ka, sabi ng ating banal na kasulatan, huwag kang magduda. Paano kung hinaluan mo ng iba? Sinihiniling ka, pero pagkatapos mong hiniling, nagbabad ka sa Facebook. Bibigay kayo ng Diyos yan? Bibigay kayo ng Diyos yan? Panginoon, tulungan mo ako sa aking karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Lahat ng karamdaman ay pinapagaling mo. Ikaw ang Jehovah Rapha. Panginoon, nananalangin ako ng may pananampalataya sa oras na ito. Napagalingin mo po ako. Alisin mo po ang lahat ng duda sa aking puso at hayaan mong matanggap ko po ang kagalingan, spirito ng kagalingan na nanggagaling sa iyo. Pagkatapos ng manalangin, ano kayo nasa Facebook? Marami na kayong nag-like kung sa ating in-upload. Tingin niya. Totoo ng Diyos. Katapos yung ilang segundo yun. Wala pa isang minuto, di ba? Sa buong araw ka naka-Facebook. Do you realize it? Nare-realize niyo ba? Buong araw ka naka-Facebook, wala pang isang minuto kang nanalangin at gusto mo tukunin ka ng Diyos. How is that? Sino nagkulang? Tama, sino nagkulang? Diyos o ikaw? At kung hindi ka tukunin ng Diyos, nagawa ka ng paraan na paraan mo. Lalo mong ininsulto ang Diyos. Pag gumawa ka ng kaparaanan, ng kaparaanan mo, lalo mong ininsulto ang Diyos dahil ginawa mong ang Diyos mo ay walang kapangyarihan. Di mo tinugon ang aking panalangin eh. Alam mo, wala akong pera ngayon. Panginoon, wala akong pera ngayon. Meron pa naman. Pero sinasabi mo na, wala akong pera ngayon, utang na ako. O, yun yung hinintay mong panalangin, hindi mo na hinintay. Kung meron ka na, Amen. Yung t-shirt sa kamay ko. Sabi ko, Amen, bigyan mo ako ng t-shirt, sabi mo sa amin. Bibigyan mo ba ako ng t-shirt? Dihawak na mo. Dihawak ka na. Lalagyan. Dihawak ka ng alternatibo. Hindi, ito yung gusto ng Diyos ibigay sa'yo. Hindi ito. Ang gusto ng ibigay sa'yo ay yung gagaling sa Kanya. Pero, pinalitan mo ito. Ito lang, bibigyan ng t-shirt. Uy, ito. You know? So, kung hindi sa Diyos, kung hawak ka na. You have to empty. Kailangan, i-empty mo lahat ng bagay na nasa iyo. Isip mo, pagdududa mo, mga kapatid, kaparaanan mo.
Alisin mo lahat yan. That's the only way kikilos ang Diyos sa buhay mo. Sabi ni Brother Branham, in desperate moment, doon kikilos ang Diyos. Hindi siya kikilos kung hindi ka desperado. How many times naging desperado kayo sa buhay? Kung antimano, pumunta na kayo agad sa alternatibo, nakaparaanan. Wait, learn to wait. When you wait, there will be a response from God. Hindi siya, mga kapatid, magkukulang. Mag-respond siya kung maghihintay lamang kayo. Dahil ang Diyos ay Diyos na tapat at totoo. Amen. Hindi siya magkukulang, mga kapatid. At siya ang makapangyarihan sa lahat. At siya ang Jehovah Jireh. Sabi niya, I am Jehovah Jireh. Siya nagpapakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. Hindi tayo magkukulang ng anuman. Siya ang Jehovah Shalom. Siya ang ating kapayapaan. Magulong isip mo. Palaging nag-aaway yung magulang mo. Panginoon, bigyan mo naman kapayapaan ng aming tahanan. Bibigyan ng Diyos kung hindi ka magdududa. Kung palagi kang yun ang laman ng labi mo. Di ba sabi doon, mga kapatid, yung balok? Ba, sabi niya, give me justice. Sabi niya doon sa judge, araw-araw, wala na siyang ginawa, kundi babalik, give me justice. Babalik ulit kinabukasan, bigyan mo ako ng katarungan, babalik ulit kinabukasan. Bigay ko na nga, sabi ng judge, bigay ko na nga ang katarungan na hiniling nito. Nakukulitan na ako. Kailangan mo minsan natin kulitin ng Diyos. Kulitin natin ang kulitin. At pag nakulitan ng Diyos, ibibigay niya, Brother Leo, kung ano hinihiling mo. Kung di ka nangungulit, ang kinukulit mo yung Facebook mo. Facebook mo, ibibigay niya sa'yo. Sa mukha mo. Sasabihin ng Panginoon, yan ang gusto mo, hindi Facebook ka, mag-Facebook ka na, mag-Facebook na lang. Mag-reels ka na lang para kumita ka dyan. That's not God's way, that's man's way. At yan ang fourth dimension. Tandaan mo, ang dami, grabe, ang daming paraan ng Diablo ngayon na ginagawa niya para ilayo ang isip natin, i-capture yung attention natin. Hindi ko nang tatanungin sino nanonood ng TV sa inyo. Pero yung TV na yan, pansinin po ninyo, kinakapture niya yung isip ninyo. Para matuon ang isip ninyo dyan at anong susunod na kabanata? Ang susunod na kabanata ay papatayin yung bida. Mamamatay kayo yung bida. Sino kayo sasakrulo sa kanya? Mukhang mamamatay na yung bida. Kawawa naman yung bida, sino sasakrulo? Di ba? Inaano yung imagination mo ng Diablo doon sa nakita mo para maging busy ka at hindi matuon ang isip mo sa Diyos. Mabuti kung yun lang, Brother Russell. Ang dami pa. Ilan ang pinapanood mo sa TV? Ganon karami ang distraction mo. Katapos, sasabayan mo ng Facebook, another distraction. Pagkatapos, this is real. Ito yung humahadlang. Kaya hindi mo marinig at hindi makapasok yung impluensya ng Holy Spirit at ng tsopani mo sa'yo. Kasi dapat instantaneous. Pag nangusap ang Diyos, lakad ka na ng tama. Pag nangusap ang Espiritu Santo at ginight ka, dapat naglalakad ka na ng tama. Pero hindi nangyayari kasi ang daming distraction. Yun ang pumipigil sa atin kaya hindi tayo makalakad ng tama sa kalooban ng Panginoon. Nakikita ba natin? Mga kapatid, last Sunday ito, natatala ko, kaya dinidinan ko ng mahigi. Kaya ko na dinidinan ito ng mahigi, mga kapatid. You have to pray. More prayer, more reading of Word of God. Kung maaari, wala na talaga yan. Tanggalin na ninyo yan. Facebook, just for communication. Alam nyo, kumuha ko ng Facebook ko, account ko, para lang magkaroon ako ng messenger. Pero na bang pwede ka bang gumawa ng messenger kaya na walang Facebook? Hindi pwede, di ba? Kailangan ka muna mag-download ng Facebook mo. Tignan yung Facebook ko. Ang daming nagre-request, I'm friend. Okay? I'm friend si Brother Jolas. Inad ko dahil ko hindi baka magtampo. Pero kung titignan ninyo, wala ako halos friend doon sa Facebook ko. O si PJ, inad ko para malaman ko ang buong istorya. Yung taga rito, inad ko dahil baka magtampo, siya palagi nalalapitan natin. Nasusundan po natin. Pero tignan ninyo lahat ng post niya. Wala akong ganon o whatsoever. Wala akong comment. Nahihiya nga ako dahil hindi ako nakakapag-respond. Kaya ayaw ko magkaroon ng friend. Kasi pag nagkaroon ako ng kaibigan sa Facebook, mapipilitan akong gaganon, mapipilitan akong magbubukas, mapipilitan akong mag-respond. For what? Ikaw unlad ba ng aking kaluluwa? Pag Facebook na lang pag-uusapan natin dito sa pulpito. Makakalawkaw ang istag mo palagi. Whether you like it or not, you will stand here if you are mingling with the world, mga kapatid. You cannot stand here perfectly, absolutely, mga kapatid, in control of God's power and anointing. How could God anoint you
if you are not listening to the Word of God. You're listening. Kung lumiling nga lamang ako sa pinapangaral ko sa inyo, wala kayong maririnig sa akin na totoong salita ng Diyos. Dahil makokontrol ako kung ano ang saan ako sumasawsaw. Kung sumasawsaw ako sa sanlibutan, panay sanlibutan ang ipangangaral ko sa inyo. Kung sumasawsaw ako sa Facebook, panay pangyayari sa Facebook ang ipangangaral ko sa inyo. Pero ang pinapangaral ko sa inyo ay mensahe sa uling kapanahunan. Ito ang kailangan natin. Kung wala ito, hindi tayo makakabalik sa ating pinanggalingan, mga kapatid. Bumagsak ang tao dahil sa pagsalangsang sa salita ng Diyos. Ngayon, hinahadlangan, mga kapatid, ng siyensya, ng radyo, ng TV, ng Facebook, ng cellphone, mga kapatid, ang ating pagbalik sa salita ng Diyos. Kung alam natin, mga kapatid, ang tayo natin, hindi tayo madadaya. Pero kung hindi natin alam ang tayo natin, madadaya tayo. Lalabas yan kung ano ang ginagawa mo. Hindi mo may tatago yan. Lalabas ang ginagawa mo, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo because the Spirit will move us. Yung tinanggap natin na Espiritu will move us. I hope habang nangangaral ako dito at para sa inyo itong sinasabi ko, tanggapin ninyo upang mabago kayo. Hindi ko po ito sinasabi para may apakan dito. Binabanggit ko, hindi ko nga alam kung anong buhay ninyo. Yun ang kagandahan eh. Pumuti na ako dahil hindi ako lumalabas. Yan. Pag palagi akong lumalabas, brother Kel, ibig sabihin, babalik yung pagkanigro ko. So hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. Brother Russell, huwag nyo sisisihin yan. Walang nire-report sa akin yan. Palagi nyo kasing sinisisi, walang nire-report yan. Kung meron man ipipreach dito mga kapatid, dahil ibinibigay na discernment ng Diyos yan. Amen. Hindi ko na nga tinatanong kung ikaw bang gumawa dito, ginawa mo to, wala akong ginaganyan sa inyo. Pero when I preach, kunin ninyo kung ano para sa inyo. At once na yan, mga kapatid, ay para sa inyo, tinanggap ninyo, mga kapatid, may pagbabago na mangyayari sa buhay ninyo. Pero pag tinanggihan ninyo yan, hindi lamang ninyo tinanggihan ang salita ng Diyos, hindi lamang ninyo tinanggihan ang transformation ninyo, tinanggihan ninyo pati kaligtasan ninyo. Ulitin ko, tinanggihan ninyo pati kaligtasan ninyo. Bakit? Ang sumampalataya at magpabautismo. Bago ka magpabautismo, meron ka dapat sinasampalatayanan. Kung wala kang sinampalatayanan, bakit ka nagpabautismo? Pwede yung bautismo mo. Kaya kailangan makinig ka. Bago ka magpabautismo, makinig ka ng makinig, upang pagdating ng araw na magpapabautismo ka, may babalikan ka. Ito lahat yung pinangaral. Kailangan gawin ko ito dahil ito yung tibok ng puso ko. Kailangan kong gawin ito. Hindi sinabi ni tatay, hindi sinabi ni nanay na magpabautismo ako. Pero bakit ganito? Gusto ko na magpabautismo. Huwag niyo naman gawing excuse yun. Pastor, wala pa ako. 30 years old na ako, wala pa akong nararamdaman sa aking puso na magpabautismo ako. Ibang klase naman yun. Yan. Kung 30 ka na, wala ka pang nararamdaman, manalangin ka ng gusto. Kung kailangan lumuhod ka ng napakatagal hanggang sa hindi sumagot ang Diyos sa'yo, lumuhod ka, bungaraw, sabi mo, Panginoon, peke ba itong kinalalagyan ko? Hindi. Ipahayag mo nawa. Tulad ni Hirap ni Gideon. Praise God, tayo tumayo na. Siniyasan na ako. Yung ating ano ka? Mantra ka? Hindi. Bakit tayo narito? Yan lang ko. Bakit tayo narito? To serve God. Bakit tayo narito? Sino ka? Yung bang mga police virgins hindi anak ng Diyos? Sino ka? Bride of Christ! Sino ka? Sino ka? Kung hindi ka sumigaw ngayon, mag-isip-isip ka na kung sino ka. Sino ka? Kalimutan mo na. Pagtayo nyo rito, MC, Bible study, tanongin nyo agad. Kung anong tinanong lang muna, huwag na yun ang tanongin ninyo. Huwag tayo mo palang dito, Brother Kel. Bakit tayo narito? Para matulog? Para bumanga? Para maghintay lang na matapos? Hindi. Tayo narito para maglingkod sa Panginoon. Sino ka? Ako ay bride ni Kristo. Bakit mo kailangan maglingkod? Pag-isipan ninyo, sabihin nyo ang sagot kay Brother Kel pagdating nyo sa susunod na lingkod. Tayo manalangin, Panginoon, niyuyuko po namin ang aming mga ulo at tinitignan ang inaapagan ng aming mga paa. Kung ito ay lupa,
Panginoon, darating ang araw, ang aming katawang lupa ay hahalo sa lupa na ito. Papasukin, Panginoon, ng uod ang aming mga katawan. Malulusaw ito, Panginoon. At kung sa oras na ito, dito lamang nakasandig ang aming confidence, pagkatiwala, Panginoon, sa katawan na ito, sa bagay na nagagawa ng katawan na ito. Tulungan mo kami, Panginoon. Pihitin mo ang aming espiritu. Pihitin mo ito, Panginoon, na mag-respond sa iyong salita. Pihitin mo, Panginoon, na mabuksan, Panginoon, ang aming mata ng pananampalataya at ito, Lord God, ay tumuno, Panginoon, sa salita ng Diyos na pinagkakaloob ng Espiritu Santo sa amin sa umagang ito, Lord God. Tulungan mo kami. Kung hindi man namin ito natanggap sa oras na ito ang aming bahagi, hayaan mo, Diyos, na sa oras na ito, mabago ang aming mga damdamin. At ang aming damdamin ay totono, Panginoon, sa anumang agos, hallelujah, ng biyaya na nagsasabing, halika na, pakinggan mo ang aking salita. At na tayo tutugon, hallelujah, upang anumang bagay na sabihin ng Diyos sa atin, hindi ng tao, hindi ng intelensya ng tao, kundi ng Espiritu ay magbabago sa atin. Dahil sabi mo, Panginoon, ang salita mo ang magpapanganak sa aming muli. Sabi ng unang Pedro, Kapitulo 1, 22 hanggang 23, Panginoon. 21 hanggang 23. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa oras na ito, kung gaano karami ang distraction na nangyayari sa aming buhay, Facebook, hallelujah, telecommunications, Panginoon, TV, radyo, lahat ng bagay, screen, hallelujah, YouTube, Netflix, ang anumang bagay, Panginoon, na nagpapagulo ng aming isipan. Iwaksi mo po ito, Lord, at tanggalin mo po sa aming sistema. Alisin mo po ito, Panginoon, at ayan mo ang maging sistema namin na ikaw. Na ikaw ay sambay at purin at luwalatin. Tuwi-tuwi na, Panginoon. Hallelujah, at maging sensitibo kami sa pangungusap mo, sa mga influensya lang gagaling sa Espiritu Santo, at anumang bagay na pahiwatig ng aming company, Panginoon. Tulungan mo po kami. Na matanggap po namin ito, Lord God. Anumang bagay na natatransmit sa amin spiritually, Lord God, ay matanggap ng aming mga antena, ng aming imaginasyon, ng aming reasoning, ng aming affection, ng pagmamahal, Lord God, ng aming konsyensya, Panginoon, at ng aming mga alaala, ng aming mga memory. Lahat ay magamit ng banal na Espiritu Santo. Siya lamang po nawa ang makagamit nito. At mahal na nga ng anumang bagay, Panginoon, na nais gawin ng kaaway, nais paggamit ng kaaway sa mga lagusan na ito, sa pamamagitan ng bagay na ibibigay ng Espiritu Santo, ay mahadlangan, Panginoon, lahat ng bagay na nais gawin ng kaaway na ibato sa aming mga kaluluwa. O Panginoon, tiklog tuhod po kami. Lord God, nung humarap sa iyo sa umagang ito, nagpapakumbaba po kami. Kami walang alam. Kami po, Panginoon, ay umaasa lamang sa kagandahang loob mo, Lord God. Kahabagan mo po kami. Lord God, kahabagan mo po kami. Kumilos ka po sa aming mga puso. Tawagan mo po kami, Panginoon. Iparamdam mo na kami konektado sa iyo. Dayan mo, Diyos, na sa bawat bagay na nagagawa po namin na hindi tama sa iyong harapan, may makikitang remorse, Panginoon. May makikitang pagsisisi. May makikitang pagbag na kalooban, Panginoon. Hindi lang namin ito palalampasin at tila baka wala kami nagawang bagay na hindi maganda. Lord God, turuan mo kami. Hallelujah, kung paano magkaroon ng remorse sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa, kung paano magsisi, Lord God, at kung paano ipakita ang Panginoon ang tamang gawin ng isang nagkasala, isang nagkamali, at kalugdan ito ng tao na na-open, Panginoon. Kung tulungan mo kami dahil hindi kami marunong magpakita dito kung minsan, Lord God, nakala namin isang maliit na bagay lamang yung bagay na gawa namin na nakasakit ang damdamin sa aming kapwa, Panginoon. Yung pala, yun isang bagay na dinaramdam na ng isang tao ng aming kapwa, Panginoon. Turuan mo kami. Bigyan mo kami ng discernment, Lord God. Bigyan mo kami ng kakayanan makilala ang bagay na ito, Lord God. At hayaan mo sa bawat lakad namin, sa bawat bagay na mararamdaman namin, sa bawat bagay na maisip namin, Lord God, sa bawat sasalitain namin, Lord God, mauuna nawa, Panginoon. Hallelujah, na ikaw ang aming nasa isip at tanungin ang aming sarili, kalulugdan mo ba ito, Panginoon?
O Panginoon, kung hindi mo kinalugdan ang bagay na aking ginawa, patawarin mo po ako. Paalala mo sa akin palagi, Panginoon, nakabantay ka sa akin. Tinitignan mo ang bawat kilos ko, tinitignan mo, Panginoon, ang bawat bagay na ginagawa ko. Sinasalita ko, naisip ko, nararamdaman ko, walang puwang na gumawa ng mga bagay, Lord God, na hindi tama sa iyong harapan. Kaya tulungan mo ako. Hindi ko kaya itong mag-isa. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. Binababa ko po ang aking puso sa oras na ito. Tulungan mo po ako, Panginoon. Hallelujah. Gusto ko, nagnanasa ako na matapos ko pang aking lakbayin. Lord God, hallelujah sa mundong ito. Pero nakikita mo, Panginoon, ang layo, Panginoon, hallelujah, ng aking kalooban sa iyo. Kaya tulungan mo akong mailapit ang aking kalooban sa iyong kalooban, Panginoon. Ayan mo, Diyos, ang kalooban mo, siyang manaig, hindi ang aking kalooban. O Panginoon, mapuri at masamba ka, may lagay ka sa pinakamataas na lugar. Sa rurok ng aking puso at maramdaman mo, Panginoon, ikaw ang Diyos ko. At ikaw ang nais kong sundin, hindi ang tao, hindi ang sinuman. Ikaw po, Panginoon, ang aking pinakamamahal na Diyos. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita dahil ikaw ang unang nagmahal sa akin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord God, tanggapin mo pang lahat ng mga bagay na ito. Lord God, naway ito isang bagay, Panginoon, na pagdulot, Panginoon, ng nangiti sa iyong mga labi at magdudulot ng isang panibagong araw sa amin, Panginoon, panibagong simulain sa amin, Lord God, at magdudulot ng maganda, Panginoon, na buhay sa amin bilang mga Kristiyano. Lord God, mapasayang walang hanggang kapurihan, kalwalatian at kapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, ito po ang aming sawat, dalangin at lahat ang banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tinatawagan ko na si Brian Hill. Brian Hill. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Ulan ito. Lord, tunay na aming salita. Ang pagkakilala sa amin sa iyo. Lord, kaya ito, tulungan po kami. Malakaran, ang nais. Ang mga sa lugar na ito, ginamit muna dalawian ang iyong salita, Lord God. Naway, naitimo sa aming mga puso. Makalakad kami ayon sa iyong nais, Lord God. Salamat. Dahil namin na sa pasamatalang pag-iwalay namin na ito, sa pag-uwi namin sa aming mga pasamatalang tirahan, dala-dala namin ang iyong salita, Lord. Naway, hindi mapura ito. Yes, Lord. Hallelujah. Naisipan, Lord, ang mga taong ginamit mong gawin sa mga pagpapala na aming nakamit. Naway, kapitin mo din sila. Lord, mga tao na nag-aangkin na sila'y nakakakilala sa iyo na sampo ko sa panulog sa kanila pananampalataya. Ngunit, Lord God, ikaw ay kanilang tinakwil. Lord na maliwanagan sila kung paano ka namin nakilala, ganun, nanawa, makilala nila, Lord God. Sabo kami mahina, nakakasakit kami sa kanila, Lord God, kapag sila'y kaharap namin. Ulit salamat sa iyong pangako na kami patuloy mong alalayan habang kami naglalakbay sa pagbulan na ito. Lord God, pagpalain mo ang aming mahal na pastor. Amen. Ang mula sa pinakabata hanggang sa pinakamata, patanda na namin po, Lord. Naway taglay namin ang kaligayahan. Yes, Lord. Pagpapagin manawa sa iyong buklugan dahil sabi mo nga, iyong pinutunguhan ang tao na narito sa lupa, kaya sa iyong buklugan. Sinasabot, sinadalamin natin ito. Sabi mo, kay Christ Jesus. Amen.